Final 12 lineup ng Gilas Pilipinas. Ngayong second window, sino ang papasok, sino ang malalaglag? 2 araw bago ang pagbubukas ng second window kung saan makakalaban ng Gilas Pilipinas ang New Zealand ay as of now, habang ine-edit ko ang video na ito, wala pang official lineup ang ating national team. Pero ngayon pa lang, lumilinaw na kung sino yung makakapasok at sino yung malalaglag sa Final 12. Sa ngayon ay mayroong 15-man Gilas pool si Coach Tim Cone. 12 nga lang yung kailangang maipasok sa Final 12, kaya naman 3 ang malalaglag sa lineup. At unahin na nga natin yung makakapasok. Una syempre ay yung mga gwardya. Unang-una sa makakapasok at sigurado ay itong si Scotty Thompson. Alam naman natin na bata ni Coach Tim etong si Scotty. Kabisadong kabisado nito ang triangle offense at yan nga yung malaking bentahe ni Scotty sa lahat. At the same time, parte si Scotty ng original 12 ni Coach Tim Cone. Sunod ay itong si Papa Dwight Ramos. Isa ito sa pinaka-consistent player ng Gilas Pilipinas. Actually, hindi lang panggwardya etong si Dwight Ramos dahil kaya rin itong maglaro ng wing position, which is bagay na bagay sa international stage. Sunod ay itong si Chris Newsome. Si Newsome nga mga chong, yung defensive guard ng Gilas Pilipinas. Minsan si Newsome rin yung acting captain ng ating national team dahil very vocal ito sa kanyang mga teammates maging kay Coach Tim Cone. At last but not the least, para sa guard position ay itong si Juan Gomez Deliano. Ngayong second window nga mga chong, ang perfect timing para ipasok si Juan Gomez Deliano. Dahil nung nakaraan ay hindi ito na ipasok ni Coach Tim dahil bago pa sa sistema na triangle offense. Ngayon na may experience na si Juan at maganda ang pinapakita sa practice ng Gilas, ay malaki yung chance na this time ay maipapasok na siya sa Final 12. Magagamit nga ni Coach Tim yung high scoring ability netong si Juan at pwede din itong maging panibagong go-to guy ng Gilas Pilipinas. Kaya naman, pwede niya nang palitan si CJ Perez. Para naman sa wing position, unang-una dyan ay itong si Kevin Kiambao. Parte nga ito ng original 12 ni Coach Tim Cone. Kaya malinaw na pasok itong si Kevin Kiambao, lalo na't unti-unti nang nagpipik yung kanyang laro. Dagdag height rin etong si Kevin Kiambao para sa wing position para masabayan ang New Zealand at Australia. Kung nandyan si Kevin Kiambao, nandyan din etong si Carl Tamayo. Parte rin ito ng original 12 ni Coach Tim Cone. Sa Korea, napakaganda ng kanyang pinapakita. At sana, may ipakita niya rin yan sa Gilas Pilipinas kontra New Zealand. Si Carl Tamayo at Kevin Kiambao nga mga chong ang future ng Gilas Pilipinas. Kaya hindi mawawala ang dalawang yan. Sunod ay itong si Calvin Oftana. May maliit na chance na hindi ito maipasok sa lineup pero meron pa rin itong iniindang minor injury base yan sa kanyang naging latest interview. Pero kakailanganin nga ni Coach Tim yung outside shooting ni Calvin Oftana kaya malamang pasok pa rin ito sa Magic 12. Last but not the least para sa wing position ay itong si Justin Brownlee. Very obvious na pasok si Brownlee sa Gilas. Syempre, ito yung ating naturalized player at masasabi nating main guy ng Gilas Pilipinas. Kaya hindi pwedeng mawala si JB. Sunod, para naman sa big position, una dyan ay itong si AJ Edu. Isa rin ito sa pinakakailangan ng Gilas ngayong second window. Wala nga si Kai Soto kaya naman isa si AJ Edu sa sasandalan ni Coach Tim sa loob ng painted area. Sunod ay itong si Junmar Fajardo. Kailangan talaga ng Gilas na patibayin yung kanilang frontcourt position dahil wala nga yung main big man natin na si Kai Soto. At speaking of Kai Soto, ay yung pinakapumupuno nga sa kanyang position
ay itong si Quentin Melora Brown. Na late man ng dating itong si QMB ay sigurado pa rin itong pasok sa Final 12. Sa pagwala ni Kai Soto, si QMB yung magsisilbing main guy ng Gilas Pilipinas. Maganda yung pinakita nito last window kontra sa Guam, kaya siguradong pasok ito sa Final 12 kahit nagkaroon pa siya ng issue nitong nakaraan. At last but not the least ay itong panibagong addition sa Gilas pool na si Justin Baltasar. Pagdating kay Balti ay 50-50 pa. Dahil kailan lang ito na idagdag sa Gilas pool at nangangapa pa sa sistema ni Coach Tim na triangle offense. Pero dahil nga kakailanganin ng Gilas na palakasin ang kanilang frontcourt ay may posibilidad na ipasok ito ni Coach Tim Cone. Lalo na't bilib na bilib si Coach Tim kay Justin Baltasar. May chance na may ipasok ito sa Final 12, may chance rin na hindi. So yung mga out sa Final 12 ay si CJ Perez, RJ Abarrientos at Troy Rosario. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa projected Final 12 na yan ng Gilas Pilipinas? Sino sa tingin nyo ang dapat ipasok? I-comment mo lang dyan sa ibaba.